Hello? Good morning po sa bawat isa. How are you today? All is well, no? Batiin po natin ating katabi ng two thumbs up. Sabihin po natin na you are charito. Ibig sabihin po ng charito ay sa Greek word dito po ay blessed and highly favored. In Christ we are blessed. We are highly favored dahil po sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Pasensya na po kayo, nakamas po ako kasi ako po ay bungi. Ipapaayos po ng ngipin, no? At kung wala akong S, ay pasensya na, wala rin S. Okay, ang pag-aaralan po natin ay Sola Fide. No, ibig sabihin po nito ay ang faith alone. Ito ay sa gift of God sa buhay natin. Ito'y regalo ng Diyos. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin ay Sola Scriptura. Ito po yung tinatawag na the final authority ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Napag-aralan po natin, napaganda na kaya natin binabasa ang salita ng Diyos sapagkat ito yung final authority na sinabi ng Diyos sa buhay po natin at wala tayong pinaniniwalaan kundi ang salita lamang niya. At napakaganda po ng mga napag-aralan natin sapagkat ang salita ng Diyos ay walang mali, walang kulang, ito'y kumpleto. Kaya ito po ay atin pong pinaniniwalaan sapagkat ang salita ng Diyos ay ipinasulat ng Diyos sa tao dahil ang tao ang babasa. No? Sino po ba yung tao? Tayo. Hindi ho kayang basahin ng aso yon kasi tao ang sumulat, kaya tao rin po ang babasa. Kaya pinasulat po. Kasi pag siya ang Diyos ang sumulat, ay hindi po natin maintindihan. Kaya gumamit po siya ng mga manunulat, ng mga lingkod ng Diyos para isulat ang kanyang salita. Okay, good morning sa bawat isa. Tayo po ay magsimula na. Ang ating pag-aaralan ay Sola Fide, ay faith alone. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa biyaya ng karunungan, biyaya ng kaalaman, na nanggagaling sa inyo sapagkat tunay nga na maunawaan namin ang lahat ng ito sapagkat ang kaunawaan at karunungan ay nilagay mo sa amin sapagkat ang kaisipan mo, Panginoong Jesucristo, ay nasa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ikaw ang maluwalhati, ikaw lamang ang Diyos na madakila sa aming kalagitnaan. Sa iyo po aming papuri, dakila pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ibig sabihin po ng Sola Fide ay faith plus nothing. Yung pananampalataya po ay walang kasama. Yung po ang ibig sabihin ng Sola Fide, ibig sabihin literally means faith alone, na sa mabilis na kaisipan, pananampalataya lang at walang kasama. No, nandyan po yan, nakasulat po yan. Faith alone, hindi faith plus something. Ito po ay kundi faith plus nothing, walang kasama. Ang kampanyang ito ay bahagi ng 5 sigaw, 5 sigaw ng Reformation na nagsimula noong ika-15 siglo. Ibig sabihin, 500 taon na nakakalipas, ang mga sigaw na ito ay higit na kilala sa pahina ng kasaysayan na 5 solas. Ito po ay sigaw ni Martin Luther dahil sa nakita niya na mali, no? Mali yung mga patakaran ng mga namumuno sa simbahan noon at ang binasihan lang ni Martin Luther kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya meron pong 5 solas na ating napag-aralan. Nakaraan ay pinag-aralan natin yung Sola Scriptura na ito ay ito yung final authority na pinaniniwalaan ni Martin Luther. Kasi nga, nung i-translate ang mula sa Greek word to Latin Vulgate, nagkaroon po ng mga pagbabago at dahil wala nga pong tinatawag po na translation, walang perfect translation, kaya lagi po tayong babase lagi sa original text, ang Greek word at Hebrew word, no, ng Bible. Iyon po, nagkaroon po ng pagsigaw, magkaroon ng reformation si Martin Luther na Sola Scriptura, ang salita ng Diyos ay pinaka-final authority. Sola Fide ay faith alone, wala hong kasama. Sola Gratia, ibig sabihin we are saved by grace. Hindi sa pamagitan ng ating mga gawa tayo naligtas, kundi sa biyaya lamang, tayo iniligtas ng Panginoong Jesucristo at walang ibang nagligtas sa atin kundi si Kristo lamang.
Yung tinatawag na solos Christus ay Christ alone. Hindi tayo iligtas ng sino man, hindi tayo kaya iligtas ng anumang samahan, no anumang relihiyon ay hindi tayo kaya iligtas, kundi si Kristo lamang ang nagligtas sa atin. Kaya ang papuri at parangal ay sa Panginoon. Glory to God alone. Hindi natin kukunin ang papuri para sa ating buhay, kundi ang papuri ay para sa Diyos lamang. Ang diin po ng Sola Fide ay nasa kaisipan na ang pananampalataya ay kaloob. Ibig sabihin ng kaloob, ito po ay regalo. It is a gift of God. Kapag ang isang regalo ay binayaran mo, hindi ho ito matatawag na regalo. Na kahit gaano kamahal ang regalo, pag binayaran mo ito ng kahit isang kusing, hindi po ito matatawag na regalo. Ang regalo ay kaloob, maging noong unang panahon, hanggang ngayon, mayroong naniniwala ng pananampalataya ay gawa ng tao at bahagi niya ito sa equation ng kanyang salvation. Merong bahagi ang tao, maraming naniniwala dito na ang pananampalataya ay gawa ng tao. Sasabihin nila, kaya naman ako'y naligtas kasi ako'y nananampalataya. Pwede pong sabihin nun at yun ang kaisipan na kala natin sa atin galing yung pananampalataya. Kala natin, tayo mismo ang gumawa ng pananampalataya, pero sa pag-aaral na ito makikita natin na ang pananampalataya pala ay regalo na galing sa Diyos. Kaya ang pasasalamat at pagpupuri ay pagkakaloob natin sa Diyos. Merong mga simbahan o mga pastor na nagtuturo na ang grace ay hiwalay sa faith. Ano po tayo? At tingnan po natin, buksan po natin ang espiritu ng ating kaisipan, paniniwala. Merong ganon na nagsasabi at yun din po yung madalas nating nadidinig at maaring tayo ay ganon din dati. Ang grace ay hiwalay sa faith. Ang grace ay God's part at ang faith naman ay man's part. Kaya sabi nila ay ang equation na ito ay grace plus faith equals salvation. God's part plus man's part equals partnership. No, partnership daw ang sinasabi, ibig sabihin 50% sa Diyos, 50% sa tao. Yun yung paniniwala na atin pong tatalakayin na ito ay hindi tama. Ito ay mali na atin pong matatunghayan mamaya. Siguro kayo po ang makikita nyo, bakit nga ba mali yung 50-50? Kasi ang 50-50, karaniwan sa ambulansya po yung nakasakay. Pero sa equation po na ito, ang parte ng Diyos ay kalahati lang. Ang kalahati naman ay parte ng tao. Sa ganitong turo, ang kaligtasan ay partnership ng Diyos at ng tao. Pansanin po natin maigi, ang biyaya o grace ay kalahati lang. Tinatawag po na half grace. At isa pa, kapansin-pansin na ang faith ay considered man's part. Yun po yung paniniwala ng karamihan. Sa ganitong turo, ang Diyos ay nasa awa ng kakayahan ng taong manampalataya. Ibig sabihin, merong part ang Diyos, tapos kulang yung part ng Diyos. Kailangan ng part ng tao. Parang iniinsulto natin na ang Diyos ay kalahati lang pala ang kayang gawin sa buhay natin. Kaya iniintay ng Diyos ang pagtugon ng tao. Kasi kung gano'n ang paniniwala na kalahati lang ang sa Diyos at kalahati sa tao. Sa ganitong turo, ang Diyos ay nasa awa ng kakayahan ng taong manampalataya at ang tao naman ay nasa awa ng kaunting biyaya para maligtas. No, parang kaunti lang kasi kalahati lang. Kung ang faith ay considered man's part, then it's become man's work. Anumang bagay na lehitimong galing sa tao ay tinuturing na gawa ng tao o man's work. Tama po ba yun? Kapag galing sa tao, ito ay man's work. Kakayanan ng tao. Kapag ang naniniwala ang tao, kapag ang pananampalataya galing sa tao, ito ay gawa ng tao. Anumang hindi sa iyo at natanggap mo, ito'y biyaya. Regalo. Kasi ito ay hindi sa iyo, ito ay ibinigay sa iyo. Anumang sa iyo na hindi galing sa iba, no? Anumang sa iyo na hindi galing sa iba ay premyo ng iyong gawa. No, yung pong anumang galing yung hindi galing sa iyo, galing sa iba, binigay sa iyo, ito po ay regalo. Pero kung anumang galing sa iyo, ito po ay premyo. Alam mo bang hindi maaari pong
Hindi mo po maaaring regaluhan ang iyong sarili. Sino po sa inyo madalas ng ganon? Yung bang nagtrabaho ka ng matagal, umunlad ang iyong negosyo, tapos sabi mo sa iyong sarili, regaluhan ko nga ang aking sarili. Siguro yung iba, ganun ang kaisipan. Pero ang katotohanan, hindi yung regalo. Yun ay premyo ng iyong paghihirap. Kasi nga naghihirap ka, pinipremyohan mo ang sarili mo. No? Maaari mong premyohan ang iyong sarili, pero hindi mo maaaring regaluhan ang iyong sarili. Ang regalo sa kanyang dalisay na kahulugan ay dapat galing sa iba at wala kang anumang bahagi dito. Malinaw po, yung regalo galing sa iba. Hindi mo pinaghirapan, binigyan ka. Maaaring sa panahon ngayon, pag birthday mo, riregaluhan ka, pero hindi galing sa'yo. Wala akong nag-birthday na bibilan mo na regalo ang iyong sarili. Sabi mo, niregalo ko to sa sarili ko. Premyo yon. Pag galing sa'yo, premyo. Pag galing sa iba, binigay sa'yo, ito ay tinatawag na regalo. Madalas sinasabi nga ng iba, regaluhan ko nga aking sarili ng bago at mamahaling relos kapag nakatanggap ako ng aking sweldo. Mayroon ganun, di ba? Unang sweldo ko, regaluhan ko ang aking sarili. Hindi yun eh. Kapag galing sa iyo, ito ay premyo. No? Ang bago at mamahaling relos ay hindi regalo, kundi premyo sa iyong sarili matapos mong magtrabaho. Sabi ni Apostol Pablo, now when a man works, his wages are not credited to him as a gift. Malinaw. No? But an obligation. No? Ngayon ang gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya o regalo, kundi siyang talagang nararapat. Para sa iyo, kasi pinaghirapan mo yon. Pinaghirapan mo yun, nararapat na gamitin mo ang iyong pinaghirapan para magkaroon ka ng kaligayahan. Bakit ka nagtatrabaho? Para ba malungkot? Hindi. Para mabili mo ang gusto mo. At yun premyo ng iyong paghihirap. Pero ang regalo ay natanggap ng hindi pinagtatrabahuhan o pinaghihirapan. Ang regalo ay walang bayad. Ang regalo ay walang kapalit. Ang regalo ay hindi pinaghihirapan. Ang regalo ay tinanggap lamang ng may pasasalamat. Kapag niregaluhan ka, sasabihin mo ba, mahal yung binili mo, ito yung kalahati ng pinambili mo. Hindi yung matatawag na regalo. No? Walang kapalit. Pag nagregalo ka, hindi mo sasabihin, tagal naman ng kapalit ng regalong binigay ko sa kanya. Hindi ka naghihintay ng ganon kasi kusa mong ibinigay yon. Ganon din sa tumanggap, kusa niyang tinanggap ang regalo. Ganon din po yung salvation. Ang salvation ay regalo ng Diyos. Hindi mo pinaghirapan. Kasi merong naghirap nito. Kasi kung pwede naman pala nating paghirapan na tayo po maghirap ng kaligtasan natin, dapat tayo yung nakapako sa krus. Dapat tayo yung nakatanggap ng lahat ng mga latay, nakatanggap ng lahat ng pahirap para tayo maligtas. Kung kaya nating iligtas ang ating sarili. Pero ang katotohanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya dahil sa biyaya, tayo ay iniligtas ng Diyos. Ang regalo ay pinaghirapan ng iba, no? Para sa atin. Ang regalo ay merong taong nagbigay sa atin ng walang kapalit. Ang kaligtasan ba, ang tanong, ang kaligtasan ba ay regalo o premyo? Ang kaligtasan ay regalo, hindi premyo. No? O kaya pinagsamang regalo o premyo, merong ganon. Yung bang kaligtasan, meron nagsasabi, ang kaligtasan ay regalo at premyo. Kaya ako naligtas kasi mabuting tao ako. Kaya ako naligtas kasi ganito ako, ganire ako, ganun ako. No? Tandaan po natin, walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. Wala ni isa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ako'y naligtas dahil sa biyaya at ako'y naligtas dahil sa aking mabubuting gawa. Wala hong kinalaman ng ating mabubuting gawa para maligtas. Si Kristo ang gumawa ng lahat para tayo maligtas. Ang katuruan po na half grace plus work
ay hindi po tama. No? Pag sinabing by grace plus work, ang kaligtasan ay magkahalong regalo at premyo, ang sentro at diin ng katuroang ito ay nasa kaunting biyaya ng Diyos, dagdag ng awa at gawa ng tao. Ibig sabihin, sa ating buhay, pag ganito yung paniniwala natin, iniinsulto natin ang gawa ni Kristo sa krus. Parang sinasabi natin, kulang. Yung ginawa ni Kristo sa krus, kailangan nating dagdagan. Ganun po yung sinasabi ng ibang pastor, na kapag naligtas ka sa biyaya ng Diyos, hindi lang biyaya. Kailangan mong gumawa. Kailangan mong ingatan ang iyong kaligtasan. Kailangan mong dagdagan. Kailangan mong magbigay. Magbigay ka pa. Pupunta ka sa impyerno pag di ka nagbigay. Marami pong ganon. Pero ang katotohanan, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Kaya ka nagbibigay kasi merong unang nagbigay sa iyo. Merong unang nagligtas sa iyo. Merong unang nagsakripisyo para sa iyo. Kaya natututo ka sa puso mo bilang pasasalamat, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon. Kasi alam mo na dahil kay Kristo, ikaw ay pinagpala na. Ikaw ay pinabura na. Hindi ka gumagawa, hindi ka nagbibigay, hindi ka tumutulong para ikay mapagpala. Ikaw ay gumagawa sapagkat iniligtas ka ng Panginoon dahil sa biyaya niya at ikaw ay tumutulong at gumagawa sa gawain ng Panginoon dahil alam mo na lahat ng iyong pagpapala ay galing sa Panginoon. Naniniwala ba tayo doon? Okay. Hindi tayo naligtas sa kalahating biyaya plus kalahating gawa. No, kasi yun po yung maling katuruan na nadidingin natin sa iba. Pero salamat sa Diyos kasi binuksan niya tayo na sa biyaya lang talaga lahat ang gumagawa sa buhay natin. Madalas sinasabi nila, nasa Diyos ang awa, ano sabi? Nasa tao ang gawa. No, hindi sa tingin ko naman, maring sa tingin ng iba ay tama ito. No? Pero ang katotohanan sa Bible, wala tayong kayang gawin. Kundi si Kristo ang gumagawa sa atin. Okay, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang gawa. Bakit? Kahit anong gawin natin, kung wala tayong kakayang gawin ng bagay, kung hindi papagkilos ng Panginoon, maging yung wisdom, knowledge, and understanding, yung pagnanasa at kakayanang masagawa ang kanyang kalooban, ang Diyos ang nagbigay nito. Kaya tayo, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw ng buhay natin kasi ang nais ng Diyos umunlad ng buhay natin. Ang nais ng Diyos sa lahat ng ating hinahakbangan, tayo po'y magtagumpay. At hindi natin kaya sa sarili natin. Ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Kaya papuri, parangal lang sa buhay po natin. Bakit? Kasi kung titingnan natin, minahal tayo ng Diyos mula sa bagsak nating kalalagayan na hindi natin matulungan ang ating sarili bilang makasalanan. Minahal na tayo ng Diyos sa bagsak nating kalalagayan, hindi natin kaya ibangon ang ating sarili. Ang Diyos ang nagbangon sa atin. Ang Diyos ang nagpaunlad sa buhay natin. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kakayanan na maunawaan ang kanyang kalooban. Sinulat po ni Apostol Pablo, but God demonstrate His love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kung kaya naman pala nating ibangon ang ating sarili, bakit sinabi ng Panginoon na matay si Kristo para sa atin kahit nung tayo'y makasalanan pa? Dapat sinabi rito na matay si Kristo para sa atin nung tayo'y nakabangon sa ating pagkalugmok sa kasalanan. Namatay si Kristo nung tayo'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po sinabing ganon. Ang sinabi ng Diyos, namatay si Kristo kahit nung tayo'y makasalanan pa. Ang ibig sabihin, walang pagkakataon ang tao'y maibangon niya ang kanyang sarili.
Kaya ang ginawa ng Diyos, namatay si Kristo para i-demonstrate, ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Namatay si Kristo kahit nung tayo'y makasalanan pa. Kaya po yung equation na grace plus faith equals salvation, God's part plus man's part, partnership, 50-50, 50% sa Diyos, 50% sa tao, 100%, ay hindi po tama. Ito po ay mali. Sabi nga, mali. Kasi nga, pinatunayan ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya nga namatay siya para sa atin kahit nung tayo makasalanan pa. Ang kaligtasan ay purong biyaya. Ipinadama niya sa atin ang kanyang pagiging, yung pinadama niya sa atin ang kanyang pag-ibig sa mga taong hindi kaibig-ibig. Sino po yan? Ako po yun. Kaibig-ibig ka ba? No? Tanong mo yung sarili, kaibig-ibig ka ba? Kapag alam mo na hindi ka kaibig-ibig pero inibig ka ng Diyos, ano ang masasabi mo sa Diyos? Salamat. No? Kaya napakaganda ng apelidong salamat. Huh? Tingnan natin, ano ba sinasabi ng doctrine of the poison tree? The doctrine of the poison tree will help us to see the error of the half grace, o tinatawag na grace plus works. No, yung grace, half grace teaching, the basic belief of the doctrine is, if the tree is poison, so is the fruit. Kapag ang puno ay may lason, ang bunga nito ay may lason din. Ang kaisipan na ito ay sinusugan mismo ng Panginoong Hesus. Nang sinabi niya, sabi sa Matthew 7:17-18, likewise every good tree bear good fruit, but bad tree bear bad fruit. And good tree cannot bear a bad fruit, and a bad tree cannot bear Ang Panginoon mismo ang nagsabi, gayon naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit masama ang puno ay masama rin ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang kasipang ito ay nasa Biblia ng kasabihan ng matatanda. Ang sinabi nila, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Nadinig po ba natin sa matatanda yon? Sino po ba sa inyo matatanda na? Wala pa dito. Mga bata pa tayo no? Okay, yun yung kasabihan. Kung ano ang puno, siyang bunga. Yun po yung tinatawag na doctrine of the poison tree. Kapag ang puno ay may lason, ang bunga ay may lason. Tingnan natin. Ang puno ay ang tao. No, bigyan natin ng illustration. Ang puno ay ang tao, ang bunga ay ang kanyang mga gawa. Kung ang pananampalataya ay bunga ng galing sa tao, ito'y masama dahil ito'y nanggaling sa punong masama. Ibig sabihin, ang tao po ay masama. Mamaya makikita natin bakit natin nasabi ang tao ay masama. Gaano man ito kaganda sa paningin ng tao, tandaan, ang bad tree cannot bear good fruit. Ang sabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ni Propeta Jeremiah, can the Ethiopian change his skin or the leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to do evil. Tingnan natin. No? Sabi doon, mababago ba ng Ethiopia yung kanyang balat? Anong kulay po ba ng balat ng Ethiopia? Maitim. No? Nakakita po ako sa Saudi Arabia. Talagang pagka nasa dilim, wala kang makita. Sasabihin mo lang, please smile. Pag smile niya, makikita mo na siya. Sobra talagang itim. Makinang na maitim. Hindi mo makita pag sa dilim. Pero hindi mo kayang baguhin.
Siguro, ngayon, sabi niya, gluta lang ang katapat niyan, pero hindi mo kayang baguhin. Ano? Kahit magluta ka, pag nagkaroon ka ng anak, maitim pa rin yung anak mo. Ano kaya yung iba, nadaya, kala maputi yung asawa. No? Yung pala, nagluta lang. Ibig sabihin, hindi mo kayang baguhin ng Ethiopia ang kanyang kulay at yung leopardo, hindi niya kayang tanggalin ang batik. Kung kaya rin gumawa ng masama ng mabuti. Pero inilarawan dito na hindi mo kayang gumawa ng mabuti kung ikaw ay masama. Kasi kung anong puno, siyang bunga. Ganito mismo ang sinulat ni Propeta Isaiah. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Na kahit gano'n ka kabuti, kahit anong gawin mong mabuti, ito'y maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi mo kayang idagdag sa biyaya yung mabubuti mong gawa. Kasi nga, walang matuwid, wala ni isa. Walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Pag sinabing walang matuwid, kahit mabuti kang tao, hindi ka pa rin matuwid. Kasi ang Panginoon mismo nagsabi, ang salita ng Diyos mismo nagsabi, walang matuwid, wala ni isa. Again, if the tree is poison, so is the fruit. Ang lason ay kumapit sa puno ng ating pagkatao nang nagkasala si Adan. No? Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men because all sin. Sino po sa inyo hindi nagkasala? Sabi doon, lahat ng tao ay nagkasala. Pumasok ang kasalanan dahil sa nagawa ni Adan. Ano po yung nagawa ni Adan? Kinain ni Adan ang pinagbabawal na puno sa Genesis, no? Chapter 2, chapter 3, makita po natin doon na kinain ni Adan, ni Eva at Adan, ang puno ng nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama na iyon yung pinagbabawal. Di ba natalakay natin yon? Dalawang klase ang puno sa gitna ng Eden. Isang puno na nagbibigay buhay at isang puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Pero ang pinagbawal ano? Yung pinagbawal ay yung kainin ang puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Kinain niya yon, pumasok ang kasalanan at ang lahat ng tao ay namatay. Meron pa bang tao hindi namamatay? Lahat po ay namatay. No? Kasi nga, dahil pumasok ang kasalanan. Ang tao ay naging makasalanan, hindi dahil sa gumagawa ka ng kasalanan. Hindi ka tinatawag na makasalanan dahil gumagawa ka ng kasalanan. No, kaya sabi nga ni Haring David, mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay makasalanan na. Pero hindi pa pinapanganak makasalanan na. Bakit nasabi yan? Kasi nga, hindi tayo nagiging makasalanan dahil gumawa tayo ng kasalanan. Tayo naging makasalanan dahil sa kasalanang nagawa ni Adan. Kaya si Adan ang sisihin natin. Dahil sa kanyang kasalanan, tayo ay naging makasalanan. Okay. You're already sinner long before you ever commit your first sin. No? Ikaw ay makasalanan na noon pa man. Makasalanan ka bago ka pa nagawa sa mundong ito, naging nalikha sa mundong ito. Dahil kumapit sa hibla ng kasangkatauhan ang kamandag ng kasalanan. Kaya ang buong mundo ay naging alipin ng kasalanan. Kaya sabi po ng Galatians 3:22, but the scripture declares that the whole world is a prisoner of sin. Kung ikaw ay prisoner of sin, ikaw ay makasalanan at ang bunga mo ay kasalanan. Kaya walang puno na masamang puno nagbubunga ng mabuti. Dahil tayo po ay naglalarawan ng masamang puno dahil sa kasalanan ni Adan, tayo ay makasalanan at wala tayong kakayanang gumawa ng mabuti. Malinaw po? Galatians 3:22, ngunit sinabi ng kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamagitan ng pananalig kay Kristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Pinagpala at
pinaburan. Marami pong pangako ang Diyos sa atin. Tingnan natin, ano nga ba yung problema? The problem is not what we do, but what we are. Hindi ang problema, hindi yung mga bagay na ginagawa natin, kundi kung sino nga tayo. Meron pong tinatawag na sin nature. We do what we do because we are what we are. Kaya natin nagagawa ang isang bagay kasi ganun nga tayo. Tayo ay merong sin nature. Dahil lang tayo makasalanan, kaya siya nagkakasala. No? Makasalanan na po tayo bago pa ipinanganak. The real problem is not sin practice, but rather sin nature. Si Jesus ay hindi nagkasala dahil wala siyang minanang sin nature. Bakit? Kasi ang sin nature, namamana yan sa magulang at sa ama, sa ina at sa ama. Pero si Jesus Christ, pinaglihi siya ng Espiritu, kaya po siya walang sin nature. Kasi ang nag-conceive sa kanya ay ang banal na Espiritu. No? Dinala lang siya ni Virgin Mary. Tanda natin, napag-aralan natin, si Mary ay hindi na natiling virgin. Siya ay nag-asawa pagkatapos, siya ay nagkaanak pa. Kaya lang, nung panahon na yon, ginamit siya ng Diyos para may panganak ang Panginoong Hesukristo at siya ay walang kasalanan sapagkat ang Espiritu Santo ang nag-conceive sa kanya. Kaya sinasabi sa Romans 8:5, for those who believe as their human nature tells them to, have their minds controlled by what human nature. Those who live as the Spirit tells them to have their minds controlled by what the Spirit wants. Tingnan natin, kung ang tao ay namumuhay ayon sa hilig ng laman, nagagawa niya yung mga bagay na hilig ng laman. Kasi nga control siya nun. Kung tayo, kaya tayo sabi, mamuhay tayo ayon sa gusto ng banal na Espiritu. Ang lumason po sa puno ng ating pagkatao ay ang sin nature. Kaya anumang bunga na manggagaling sa punong ito ay may lason. Kaya kung ang faith ay galing sa tao, at ang tao ay poison tree, ang faith na galing sa tao ay poison fruit. Walang mabuting bagay na magmumula sa isang punong masama. Kaya hindi pwede yung biyaya plus gawa. Kasi yung gawa natin hindi aabot doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya yung faith, yung tinatawag na faith plus work, ito po ay death. Grace plus work, ito po ay mali. All only by grace only. No? Pangalawa, yung sinful man. Meron tayong sinful nature, pero tinawag po tayong simple man. Dahil sa sin nature na minana natin kay Adan, ang tao ay naging makasalanan o sinful. Di ba, malinaw po sinabi ko sa iyo kanina, hindi dahil gumagawa ka ng kasalanan, kaya ka tinawag na sinful. Dahil yan sa minana natin kay Adan. Yung bong naging natural sa tao ang magkasala dahil naging bahagi na ito ng kanyang naturalesa. Kapag ang tao ay makasalanan, normal na sa kanya ang gumawa ng kasalanan. Yung aso po ba normal sa kanya ang tumahol? O umingiyaw? Normal ba sa kanya ang tumahol? Sa pusa, ganun din po. Normal sa kanya ang umiyaw. Yung isda, normal sa kanya ang lumangoy. Hindi po siya pumapasok sa swimming lesson para matutong lumangoy. Kasi naturalesa sa isang isda ang sanay lumangoy. Ganon din sa atin. Nung tayo ay nagkasala si Adan, pumasok sa ating kaloob-looban, sa ating pagkatao, ang pagiging makasalanan. Kaya bata pa lang, nag-aagawan na ng laruan. Nakita niyo yung mga bata, 2 years old, tinuruan ba yung umagaw ng laruan? Kinukuha niya, hindi kanya. Nakikipag-away siya. Bakit? Kasi natural na po sa tao yon. Yung maging makasalanan, kasi inaturalesa, yung hibla ng pagkatao natin, pinasok ng kasalanan na minana natin kay Adan. Ano kayo malungkot? Gumawa ng Diyos ang paraan. Mamaya makita natin. Sabi na Romans 5:12, kaya't kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan,
At sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Malinaw, lahat ay nagkasala. No? Lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, walang exempted. Sino sa inyo hindi nagkasala? No? Lagi tayo, siguro pagpunta nyo rito, pagka may kumat sa inyo, may nainis ka kagad. No? Yung bang paradang militar yung ginagawa, alam na dadaan ka, mainis ka ron. Di ba ang pagkainis ay kasalanan? No? Pero, yun ay nangyayari sapagkat naturalidad sa isang tao magalit at mainis. At yan po yung kasalanan na hindi kayang isama sa kaligtasan. Kailangan kung maging perpekto ka para makasama sa kaligtasan, pero walang perpektong tao. Sino sa inyo perpekto? Maaaring si Pekto ay perpekto. Tawag sa kanya kasi si perpekto. Tingnan natin yung description ng sinful man. Yung sinful man, tinatawag na spiritually dead. Ang taong sinful man, ang taong sinful ay spiritually dead. As for you, sabi sa Ephesians 2:1, as for you, you were dead in your trespasses, transgression, and sin. Yung tao ay patay dahil sa kasalanan. Sino sa inyo hindi nagkasala? Di ba lahat tayo nagkasala, kaya tayo patay. Meron bang patay na kayang magsalita? Meron bang patay na kayang magdesisyon sa kanyang sarili? Sino sa inyo pumupunta ng lamay? Na minsan, kinakausap yung patay. Kung nagsalita yun, maaaring hindi ka na pupunta ron, tatakbo ka na palayo. Pero ang katotohanan ng patay ay patay. Hindi kayang mag-decide. Kaya hindi kayang mag-decide ng tao para makasama doon sa faith plus work. Grace plus work. Hindi niya kayang mag-decide kasi patay siya. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos, lahat ay nagkasala. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Patay ang isang tao dahil sa kasalanan, subalit dahil sa regalo at biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung description. Isang description ng sinful man is spiritually dead. Pangalawa, is spiritually lost. Pag sabing spiritually lost, hindi mo alam ang direksyon ng buhay mo. Kaya kapag may tao, pag tinanong mo kung namatay ka, saan ka pupunta? Hindi ko alam eh. Siguro kakalat-kalat ako sa hangin. Siguro sa sementeryo. Hindi nila alam. Bakit? Kasi lost. No? Lost sila. Ligaw sila. Sabi ng Panginoong Jesucristo, for the Son of Man came to seek and save the lost. Kung hindi ka lost, hindi ka kasama, sinisave ni Jesus Christ. Naparito si Jesucristo upang iligtas ang mga nawawala. Yun po yung description ng simple man. Lost. Sabi ng 1 Timothy 1:13, hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat ng unay nagsasalita ako laban sa kanya, bukod dito inusig ko siya at nilait. Sino nilait ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. Ang nilait ni Apostol Pablo ay ang Panginoong Jesucristo. Sa kabila nito, ikinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Hindi alam ni Apostol Pablo ang kanyang ginagawa. Paano ka magde-decide ng mga bagay na hindi mo alam? Kasi nga, maging yung daan mo, yung direction mo, hindi mo alam. Nawawala ka nga eh. Pero kinahabagan ng Diyos si Apostol Pablo, tulad natin kinahabagan po tayo ng Diyos. Na kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, minahal tayo ng Diyos. Namatay siya para sa atin kahit nung tayo po'y makasalanan pa. Sabi ng 14, ginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ng pananampalataya at pag-ibig na nasa atin
dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Hindi ho sinabi rito dahil sa aking pananampalataya. Ang sinabi pa rito, kalakip ng pananampalataya at pag-ibig na nasa atin. Inilagay ni Kristo sa atin. Regalo sa atin ang pananampalataya. No? Narito ang isang katotohanan na dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng ito. Tingnan natin si Apostol Pablo, alam niya na siya'y nawala. Alam niya na siya'y mali. Alam niya na siya'y naging isang taga-usig ng Panginoong Jesucristo, pero nakita niya na siya'y kinahabagan lamang ng Diyos. Hindi naman siya nanampalataya at natanggap niya ang biyaya eh. Kinahabagan siya ng Diyos. At nang kinahabagan siya ng Diyos, inilagay sa kanyang puso ang pananampalataya at paniniwala. Sino may gawa? Ang Diyos. Ang pananampalataya ay regalong buhat sa Diyos. Amen po ba? Verse 16, ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga nananalig sa Kanya at pagkalooban ng buhay ng walang hanggan. Gaano katyaga ang Diyos sa atin? Kaya maging matyaga tayo sa mga taong sa tingin natin ay parang walang pag-asa. Amen? Huwag nang sabihin, wala nang pag-asa yun. Ang Diyos nga matyaga eh. Nagtyaga nga sa atin eh. Kahit tayo ay hindi katyaga-tyaga, hindi tayo kaibig-ibig, inibig niya tayo. Kasi ganoon kalaki ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Okay? Sabi doon, spiritually lost. Pangatlo, spiritually blind. Pag blind ka, wala kang nakikita. Tama? Okay. Pag blind ka, wala kang makikita. Sabi nito, the God of His ages has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Malinaw, sa 2 Corinthians 4:4, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino ang Diyos ng sanlibutan ito? Si Satanas. No? Kaya sabi niya sa 3, kung may talukbong pa ang mabuting balita na pinapahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang tanong, sino ang pwedeng mag-alis ng talukbong? Kaya ba ng tao na alisin ang talukbong sa kanyang kaisipan para maintindihan niya at maunawaan niya si Kristo? Maunawaan niya ang mabuting balita? Wala. Inalis ng Diyos ang talukbong sa ating kaisipan upang maunawaan natin ang mabuting balita na tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po. Sino po may gawa? Si Jesucristo. Ang bulag, walang kayang hindi niya kayang makakita. At hindi kayang akayin ng bulag ang kapwa bulag. Ang kailangang makaakay sa isang bulag, yung taong alam ang direksyon, alam ang patutunguhan, at ganoon ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Inalis ng Diyos ang talakbong sa ating kaisipan, ipinaunawa sa atin saan ba tayo pupunta at kung sino ang ating kasama. At si Kristo ang ating kasama sa buhay. Amen po. Pang-apat, spiritually aloof. He belongs to God. Hears what God say. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Yun yung problema. Minsan, maraming tao, bakit hindi? Tagal ko nang sinesharean ito. Araw-araw sinasabi ko sa kanya, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Pero wala.
Pero ang katotohanan, baka hindi siya talaga kay Kristo. Baka hindi talaga siya tupa. Pero hindi naman tayo nanguhusga. Kaya hindi tayo nagsasawa kasi meron time frame. Maaring hindi pa siya, hindi pa yun yung oras niya. Pero meron talagang pagkakataon na hindi pala siya talaga tupa ni Kristo. Kaya hindi niya nadidinig ang tinig ni Kristo. With this biblical description, it's very clear that man is his predicament as fallen and sinful is a poison tree, and there is no way man can produce a good fruit of faith in his own. Dahil hindi siya kay Kristo, hindi siya sa Diyos, paano siya makakapag-produce ng good fruit? May lason nga yung kanyang pagkatao. Sa bagsak na kalagayan ng tao bilang makasalanan, siya ay punong may lason at hindi maaaring magbunga ng mabuting pananampalataya na maaari niyang i-contribute sa equation na kanyang salvation. Ano ba yung equation ng pananaw ng tao? Salvation plus works. No? Ang diin ng puntong ito ay ang faith ay hindi likas sa tao, kundi ito'y galing sa Diyos. Hindi likas sa tao, hindi galing sa tao, kundi ito'y galing sa Diyos. Ito ay regalong galing sa Diyos. Mas lilinaw pa ito sa susunod na linggo. Kasi po, mahaba po ito. Hatiin ko sa 3, yung booklet. May booklet tayong pero kung gusto nyong mag-advance, meron pong booklet dyan. Pwede kayong mag-avail. Pero merong mga bagay dyan na, meron akong sinabi na hindi na isulat, meron naman di nakasulat na sabi ko. Kaya mas maganda kung gusto nyong mag-advance ng learning, meron po dyang booklet. Tandaan natin, ang pananampalataya ay galing sa Diyos. Regalong galing sa Diyos. Life application na. Maigsi pala ka. Kasi kung hinati ko sa 2 yan, bukas pa tayo matatapos. No? Life application. Pasalamatan natin ang Diyos sa regalong pananampalataya. Pag nireguluhan ka, ano sasabihin mo? Salamat. No? Salamat. Minsan nga, sabi ko nga nung nakaraan, di ba may nagpadala sa'yo ng pera, hindi mo pa natatanggap. Pero ang sinabi mo, salamat. Kasi alam mo, kilala mo kung sino yung nagbigay. Tayo, alam natin, kilala natin kung sino nagbigay. Ang regalong pananampalataya galing sa Diyos. Ang kaligtasan ay ang Diyos lang ang may gawa. Hindi grace plus work, hindi salvation plus work, no? Hindi faith plus work, kundi pure grace. Biyaya lamang ang binigay sa atin ng Diyos, ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Pangatlo, wala tayong kakayahang maging bahagi ng kaligtasan dahil sa bagsak nating kalalagayan. Binangon lang tayo. Inangat lang tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay. Yung patay nating espiritu, binuhay ng Diyos. No? Ano sabi sa pagiging born again? Regeneration, a dead, spiritually dead person made alive ni God, no? Through the power of the Holy Spirit. Binuhay tayo ng Diyos dahil ibig ng Diyos, maintindihan natin, maunawaan natin kung anong mga bagay na patungkol sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, ang makakaunawa lang sa Kanya ay ang Espiritu. Pagpatay ang isang Espiritu, hindi mo maunawaan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, binuhay niya yung ating Espiritu para maunawaan natin kung sino ang Diyos at ano ang mga plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po? The big idea. Ano po ang big idea? Faith is a gift of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa maraming salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng regalo ng pananampalataya na Ikaw ang naglagay nito sa amin. Naniniwala po kami na hindi namin kayang manampalataya dahil patay kami sa aming espiritu. Kami po spiritually lost. Panginoon, kami po spiritually blind.
Dahil lamang sa iyo, nagkaroon kami ng kaliwanagan, nagkaroon kami ng buhay, nagkaroon kami ng kabatilan patungkol sa iyo. Salamat po sa kasaganaan ng iyong biyaya at sa mga susunod namin pag-aaral, makikita namin kung ano ang sinasabi ng iyong salita. Bakit nga ba ang faith ay regalo? Bakit nga ba ang faith ay regalo? Dahil sinasabi sa iyong salita at makikita namin sa aming pag-aaral ng iyong salita, maintindihan namin ng unti-unti na ang salita mo ay tunay at totoo dahil walang final authority, kundi ang salita mo lamang ang aming pong pinaniniwalaan. Salamat po sa pananampalataya na regalo galing sa iyo at patuloy po ito maghahari sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa oras na ito. Sa iyo po ang aming papuri, sa iyo ang aming pagdakila, paglalas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.